Ang mental strain at ang matinding sakit sa aking braso ay labis para sa akin, at gumuho ako sa lupa. Ang aking computer ay nagpakita ng isang bagong mensahe tungkol sa pag-update na ito, nagdagdag ito ng isang subtalent na, aklat ng katotohanan, para sa akin, at pinahusay ang aking orihinal na mga kakayahan sa pag-obserba at pag-browse. Kinabukasan, nang dumalo ako sa seremonya ng pagkilala sa lungsod, ang aking kamay ay nakakagulat pa rin. Matapos malabo kahapon, nagising ako sa umaga. Matapos matanggap ang abiso, napunta ako rito. Bagaman natanggap ko ang stigma, hindi ako malinaw tungkol sa mga tiyak na epekto nito. Ang nakakagulat sa akin ay naisip ko lang sa aking isipan, ngunit bigla na lang sinabi ni Chena yon na ginugulo ko siya. Ang ganitong uri ng nakakagambalang pag-uugali ay nag-iwan sa akin ng walang pagsasalita. Kalmado akong sinabi kay Chena yon, hindi mo dapat kalimutan na naisave ko ang iyong buhay ilang araw na ang nakakaraan. Pagdinig ito, siya ay naging galit at sinabi na iyon ay ibang bagay. Ngunit ang aming pag-uusap ay talagang nakakagambala kay Kim Soo-ho, kaya hinayla niya si Chena yon upang lumipat ng mga lugar. Matapos ang pag-upo sa tabi ko, pinasalamatan ako ni Kim Soo-ho, na nauunawaan akong hindi ito para sa akin sa araw na iyon, tiyak na hindi nila mapapalo ang Jin, kaya't labis siyang nagpapasalamat. Dahil dito, tumugon ako, kahit na hindi ako naroroon, tiyak na manalo ka, marahil ay magising ka kahit na mas malakas na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, si Kim Soo-ho ang pangunahing karakter sa aking nobela, nakaharap sa mga paghihirap at panganib na iyon, ang kanyang lakas ay palaging lumalaki. Matapos maghintay ng ilang sandali, ang seremonya ng pagkilala sa wakas ay nagsimula. Opisyal na nagsimula ang seremonya, at ang nagtatanghal ng mga parangal ay si Yoshi-hyuk, na nireranggo sa ika-37 sa mga bayani. Kilala siya bilang The Wolf of Valhalla, isang mataas na bayani. Nang tinawag ng host ang mga awardee sa entablado, umakyat kaming tatlo. Iniharap ni Yoshi-hyuk ang award kay Kim Soo-ho muna, at sa isang hitsura lamang, naintindihan niya kung bakit ang lahat sa industriya ay tinitingnan si Kim Soo-ho. Gayunpaman, habang ibinibigay ang sertipiko, bulong ni Yoshi-hyuk sa tainga ni Kim Soo-ho, pinapayuhan siya na mas mahusay na hindi sumali sa isang samahan at manatiling isang libreng mangangaso sa halip. Ang tinatawag na responsibilidad ng bayani ay ang lahat, na natagpuan ng boring na si Yoshi-hyuk. Ngunit si Kim Soo-ho ay hindi isang tao na madaling mapalitan, kahit na ito ay kasing boring tulad ng sinasabi ng iba, nais pa rin niyang maging isang tunay na bayani. Naririnig ito, si Yoshi-hyuk ay nagbuntong hininga ng walang magawa at hindi na sinabi. Kapag ito ay turn ni Chena yon, napansin niya ito. Si Chena yon ay awkwardly na tinawag siyang master, ngunit sinabi ni Yoshi-hyuk na ang isang archer ay hindi ang kanyang alagad. Bagaman tinanong siya ng ama ni Chena yon na alagaan siya, si Yoshi-hyuk ay walang interes kay Chena yon na maging isang archer. Kapag ito ay sa akin, si Yoshi-hyuk ay medyo nakakagulat, dahil hindi niya narinig ang aking pangalan. Bagaman hindi pinansin ang hindi ako komportable, sa kabutihang palad, ang pagpapatalsik ng Jin ay hindi inaasahan na may gantimpala na higit sa 10,000, kaya't masaya akong nagkaroon ng dagdag na pagkain upang ipagdiwang. Matapos ang seremonya ng award, natanggap ko ang premyong pera, na sumasaklaw sa 15,000, na naging nasiyahan ako. Ang perang ito ay maaaring magamit upang bumili ng mas maraming pagbabahagi ng Pack Horse Master Guild, ngunit sa ngayon, suriin natin ang na-update na mga function ng laptop. Una ay ang stigma, na malamang ay ang sugat na lumitaw sa aking pulso kahapon, marahil ay idinagdag ng ibang may akda. Ang paliwanag ng stigma ay medyo hindi maliwanag, alam lamang na ang magic ay maaaring manipulahin sa kalooban ng aking isip. Tulad ng naisip ko tungkol dito ng kaunti, biglang lumitaw ang stigma sa aking pulso, ngunit sinamahan ito ng sakit. Hindi maginhawa upang mag-check-in sa restaurant, kaya't nagpa siya akong bumalik at kumpirmahin ito sa ibang pagkakataon. Ang susunod na pag-update ay ang network ng laptop ay naaktibo. Nag-click ako at nakita na maraming mga site na ma-access ko, na tila ang focus ng pag-update na ito. Kabilang sa mga ito, ang kahalagahan ng Violet Banquet, isang lubos na kagalang-galang pribadong website, ay makabuluhan. Nag-aalok ito ng impormasyon, sandata, bounties, at trading ng kontrata,
halos bawat bayani ay gumagamit ng violet banquet sa kanilang pagunlad. Ang pagsali sa site na ito ay nangangailangan ng isang mataas na bayad, ngunit kailangan ko lamang ng 200 SPY upang lumikha ng isang account. Tulad ng sinusubukan kong mag-login, hindi inaasahang lumapit sa akin si Yun Sung A. Sinabi niya na matapos ang seremonya ng award, napansin niya na nawawala ako at hinanap akong ibigay sa akin ang kanyang card sa negosyo. Ang pagtanggap ng card ng negosyo ni Yun Sung A ay napakahalaga. Kinakatawan nito na si Yun Sung A ay opisyal na sinusubukan na mag-recruit sa kanyang guild. Matapos siyang umupo, sinabi niya na gusto niyang magtanong sa akin. Bagaman ipinakita ni Yun Sung A ang kanyang sarili bilang isang magiliw na imahe sa publiko, alam ko ang kanyang tunay na kalikasan. Siya ay isang malakas na babae na sumunod sa mga prinsipyo ng kaligtasan ng pinakamababang. Kahit na ngayon, habang mainit siyang nagre-recruit ng talento, kung sa kalaunan ay hindi nila matugunan ang kanyang mga inaasahan, tiyak na itatapon ni Yun Sung A ng walang pag-aatubili. Ang pagtatatag ng isang relasyon sa kanya ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pag-unlad sa hinaharap, ngunit hindi ngayon. Kaya't nang sinimulan lamang ni Yun Sung A kung paano ko natalo ang Jin, agad ko siyang tinanggihan. Si Yun Sung A, na tinanggihan, ay nagpakilala muli sa kanyang pagkakakilanlan at pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang interes sa akin. Naririnig ito, lumitaw ako na medyo walang malasakit at pagkatapos ay pinasalamatan siya sa kanyang pansin. Malamang na lumapit sa akin si Yun Sung A dahil nakita niya ako gamit ang mga magaan na katangian, ngunit sa kasalukuyan, interesado lang siya, kaya't nagpa siya akong maglaro ng gusto upang madagdagan ang kanyang pansin sa akin. Sa pag-iisip nito, tumayo ako upang magpaalam, at si Yun Sung A, hindi pa rin tumutugon, maaari lamang manood habang umalis ako. Matapos bumalik sa dorm, sinimulan ko agad na siyasatin ang mga tiyak na epekto ng stigma. Ipinakilala ng laptop na ang magic ng stigma ay maaaring magbago sa aking kalooban at hindi magiging sanhi ng pagkapagod habang ginagamit. Ang mahika ng stigma ay maaaring malayang manipulahin. Kaya, naisip ko ang magic ng stigma na kumukuha ng form ng isang maikling espada, at sa katunayan, ang susunod na segundo, ang stigma sa aking palso ay nagsimulang mamula, at isang maliit na maikling espada ang lumitaw sa aking kamay. Kung gayon, na ang mga kakayahan ng stigma ay medyo malakas. Ang mahika sa loob ng stigma ay maaaring magamit sa maraming nababaluktot na paraan. Akala ko ay hindi ako magkakaugnay sa mahika nang bigla akong dumating sa mundong ito, ngunit hindi ko inaasahan na maaaring gumamit ng mahika sa form na ito ngayon. Ang susunod na bagay upang suriin ay ang bagong lumitaw na aklat ng katotohanan. Gamit ang kapangyarihan ng stigma, ipinakita ko ang aklat ng katotohanan na may magic. Sa sandaling iyon, isang mekanikal na tinig ang nagpapahiwatig na ang libro ay naglalaman ng katotohanan at, sa loob ng saklaw na pinapayagan ng mahika, ay maaaring sagutin ang anumang katanungan. Kaya, tinanong ko ang aklat ng katotohanan kung gaano ako katangkad, at sigurado na, ang sagot na ibinigay nito ay tumpak, habang nagkakahalaga din sa akin ng kaunting SP. Marahil dahil wala akong magic ng aking sarili, kaya ginamit nito ang mga puntos. Noon lang, biglang nakatanggap ang aking smartwatch ng isang abiso, isang kagyat na mensahe mula sa Cube Academy, isang mag-aaral mula sa World Class, Jin Hajong, ay nawala. Nakakakita ng mensaheng ito, naintindihan ko kaagad, ito ang pagsisimula ng pangalawang pangunahing linya ng kwento, ang insidente ng Cube na wawalang tao. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, isang kabuuan ng 6 na mag-aaral ang mawawala, at ang naganap ay walang mga pahiwatig. Napakahalaga ng storyline na ito dahil ang pangwakas na target ng nagkasala ay si Yuyena. Ngunit naisip ko ang isa pang posibilidad, kung ang isang aksidente ay nangyari muli tulad ng sa museo, maaari ko ring mahuli muna ang naganap. Ngunit mabilis kong tinanggal ang ideyang ito. Ang rushly na nakakasagabal sa pagunlad ng storyline ay maaaring humantong sa hindi inaasahang mga kaganapan mamaya. Kaya, nagpa siya akong mag-obserba ng ilang sandali. Sa mga sumusunod na araw, ipinagpatuloy ko ang pagsasanay tulad ng dati, pagpapanatili ng pagbabantay tungkol sa aking paligid. Sa panahong ito, isang kakaibang sitwasyon ang naganap, may palaging dumating upang mangutya at manginsulto sa akin. Tulad ng pagpahinga ni Kim Suho,
may tumawag sa kanya upang tumingin sa unahan. Iyon ay nang makita niya na ang isang mag-aaral na malapit ay walang tigil na tumatawag sa akin na walang silbi, na sinasabi na hindi ko rin may angat ang gayong light barbell. Nakikita ito, si Kim Suho ay malinaw na nagagalit, ngunit isang tao sa tabi niya ang nagpayo sa kanya na manatiling kalmado at sinabing hindi na kailangang mamagitan. Ang taong ito ay ang pangulo ng klase ng katotohanan, si Lee Yong-gon. Ang payo niya ay nagpagulat kay Kim Suho. Ipinaliwanag ni Lee Yong-gon na ang mga taong ito ay si Shin Jong-hak, at dapat na masaktan siya ni Kim Ha-jun. Bukod dito, naniniwala si Lee Yong-gon na kumikilos ako. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Kim Suho na pinaganya ko ang braso ni Jin, ang isang matapang na tala ay hindi dapat binubuli ng mga tao ni Shin Jong-hak. Ngunit sa ilalim ng tingin ng lahat, hindi ko talaga may angat ang barbell. Nang makita akong hindi makatayo, galit na si Kim Suho ay sumulong at hindi nagtagal ay nakipagtalo sa grupo ng pangungutya. Ang ingay sa lugar ng pagsasanay sa wakas ay inilabas ang tagapagturo. Pinahinto ng tagapagturo ang lahat at pagkatapos ay tinipon ang lahat. Ilang araw na ang nakalilipas, nagkaroon kami ng isang maliit na pagsubok sa pagsusuri ng mga phenomena, at ngayon ang mga resulta ay wala na at sa lalong madaling panahon na i-post sa dingding. Maraming tao ang nagpunta upang suriin kung nabigo sila. Sa pagtingin sa mga ranggo ng pagsubok, una ako. Pagkatapos ng lahat, bilang may akda, kasabay ng mga epekto ng pagmamasid at pag-browse, natural na inaasahan ang resulta na ito. Ngunit pagkatapos ay mayroong tunog ng isang mahabang espada na nahuhulog sa lupa sa likuran ko, si Rachel ay hindi ka panipaniwala tungkol sa pagraranggo. At naalala ko rin ang kanyang setting, si Rachel Elizabeth Louise, isang prinsesa mula sa B-Country, ay nagreranggo sa ikatlo sa lakas sa mga bagong mag-aaral sa Cube, sa likod lamang ni Kim Suho at Shin Jong-hak. Mula sa pagpasok ng kubo, hindi pa niya pinalampas na maging una sa anumang pagsubok, kahit na ang laki. Desidido siyang huwag pabayaan ang karangalan ng maharlikang pamilya na pinanggalingan niya. Ngunit ngayon ang unang pagkakataon na natalo si Rachel sa pagraranggo. Sa panahon ng klase, ang guro ay nagbigay ng mataas na papuri sa aking pagsusulit. Matapos ang ilang pag-iisip, naintindihan din ni Rachel na mahirap paikliin ang agwat sa pagitan namin ng mga midterms. Ang pagsusuri ng phenomenon ay isang komplikado at mahirap na paksa sa kubo. At ngayon si Rachel ay mas nakakausisa sa kung ano ang karaniwang pinag-aaralan ko. Sa katunayan, hindi pa ako nakinig sa klase. Matapos ang klase ay natapos ngayon, tulad ng dati, bumalik ako. Ang pagkakaroon ng aklat ng katotohanan, handa akong gagamitin ito. Kaya, gumawa ako ng isang ahensya ng intelihensya sa Violet Banquet. Bagaman wala itong credential ngayon, hanggat nakakahanap ako ng isang pagkakataon upang makapagsimula, kasabay ng paggamit ng aklat ng katotohanan, tiyak na maakit ang isang matatag na stream ng mga kliyente. Matapos ang pagrehistro sa ahensya, susunod na nagpasya akong gastusin ang SP na naipon ko kamakailan. Ang pagsisimula ng pangalawang pangunahing linya ng kwento ay nangangahulugang ang kubo ay hindi naligtas na kanlungan. Sa aking kasalukuyang mga kakayahan, hindi ako sapat na malakas upang harapin ang mga jeans lamang. Salamat sa pangkat na pinamumunuan ni Shin Jong-hak na laging binabaliwala ako, ang aking SP ay namax dahil sa pagtaas ng pansin sa akin. Una, nais kong mapahusay ang aking sandata, pagdaragdag ng isang tampok na pagbabagong anyo sa disyerto ng disyerto upang payagan itong morph sa isang sniper rifle. Bagaman ito ay tila napakalayo, kinakailangan upang madagdagan ang kapangyarihan. Ang pagbabagong ito ay mahal din, na nagkakahalaga ng 250 SP. Matapos i-save ang mga setting, ang aking disyerto na agila ay mabilis na nagbago sa isang sniper rifle. Naisip ko, kung ilabas ko ito, mag-ulat ang lahat. Sa ngayon, hinayaan ko itong manatili sa form na pistol nito. Kailangan kong itakda ang aking mga kasanayan. Kung ang mga talento ay batay sa mga supernatural na phenomena na pinapagana ng mahika, kung gayon ang mastery ay nabuo sa pamamagitan ng nakuha na pagsasanay. Bilang isang marksman, ang kaligtasan at pagpatay ay mahalaga. Naisip ko ang isang angkop na kasanayan at nagsulat ng isang simpleng paglalarawan, pagkatapos ay ginamit ang mga puntos upang lumikha nito. Ang computer sa lalong madaling panahon ay nagbigay ng mastery na tinatawag na parkour, na nagkakahalaga ng higit sa 300 SP.
Ang mga epekto ng parkour ay eksaktong kailangan ko. Dagdagan nito ang aking liksi at kakayahang umangkop.